Nung nilabas ng PCO ang statement na ito, tumaas yung kilay ko. Napakataas. Side by side yan, tumataas. Bakit kanyo? Kasi ang napansin ko dito sa first part, ang sabi nila, kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sabi ko, ay, eto na. Maglalabas na ng mga statement tong mga to. Hindi na to makakapigil pa kasi kailangan nilang magsalita para sa taong bayan. Malinis yung kanilang pangalan. At dito sa statement na to, makikita ninyo na walang banggit na kung alam na ba nila na may warrant of arrest, kailan na-receive ng Malacanang ang warrant of arrest. Wala talaga. So, blankong-blanko ang sambayan ng Pilipino sa mga oras na to kung ano ba talaga, meron nga bang warrant of arrest o wala. Pero ang totoo niyan, Lunes pa lang ng gabi, meron akong nabasang isang article na talaga namang teka lang, hindi talaga nagko-connect itong mga pinagsasabi ng Malacanang. At hindi talaga nagko-connect, lalong-lalo na nung nag-vlog pa yung Yusek na si Atty. Claire Castro. Teka lang, may hocus-pocus talaga na nangyayari dito. So, not until, sabi ko maghintay muna ako ng press briefing. Not until na nagsalita na nga ito, si Pangulong Bongbong Marcos. At dito nakumpirma ko na, teka lang, sinungaling tong mga to may itinatago to sa mga Pilipino So, pakinggan natin muna ito. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. By the way guys tignan nyo, ang tagal namin naghintay dito sa press con na to. Mahigit 1 oras. Pero nung lumabas yung balita na nag-take off na yung eroplano kung saan lulan-lulan si Pangulong Duterte papunta sa kung hindi nila alam kung saan dadalhin, lumabas na to. Lumabas na to sa kanyang lungga at nagsalita na. Akapakaduwag. Hihintayin pa talaga Talagang planadong-planado guys, di ba? Alam talaga nila na lilipad to. Alam nyo ba na naka-schedule na itong may schedule to kanina sa RTBM ng alas 5 yata dito ng hapon. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, mga 11 ng gabi sa Pilipinas. Alam na nila na talagang ililipad talaga nila si Pangulong Duterte palabas ng bansa. So anyway, tuloy natin to. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Hindi pa man tapos yung tanong, sumasagot na. Meron. This came in. Gagi, patawa-tawa pa. Apakaseryosong bagay, patawa-tawa. Tumira ka ba bago humarap dyan? Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night. 3 a.m. last night. Sige, pagbigyan na natin yung 3 a.m. last night niya. Na ano lang siguro. Nalito lang siguro. Kasi madilim pa yung 3 a.m. So, baka nasabi niyang last night. So, ngayon, dito ko napagtanto mga kababayan na alam na ng Malacanang na merong warrant of arrest na lalabas. Pero hindi March 11. Kasi itong March 11, ang sabi niya, ng alas 3 ng umaga ay natanggap niya yung official na warrant of arrest. So, meron na talaga. Kanya nga lang, wala pa silang hawak na warrant of arrest. Na siya namang iblinag nitong Yusek Claire Castro na ang kanyang source ay source ng Rappler. Nakakatuwa, di ba? Now, bakit ko ba nasabi na alam na nila na merong talagang lalabas na warrant of arrest ng March 10. March 10. Tandaan nyo yan, March 10. Yung vlog yata nung Yusek March 8.
Parang March 8 yata, kung hindi ako nagkakamali. Now, nabasa ko kasi itong article na to. Tingnan nyo, labas natin. Yan. PNP prepares for Duterte's scheduled arrival from Hong Kong. Aba, teka lang kako. Nung nabasa ko to nung Lunes, March 10. Bakit March 10? Nagpre-prepare na sila. Alam na nila na merong warrant of arrest ng March 10. Anong gagawin ng mga pulis dyan sa NAIA at mag-prepare na sila sa simpleng pagdating ng isang dating Pangulong Duterte pabalik ng bansa? Ano to? Welcome, Mr. President. Welcome back home from Hong Kong. Asan yung pasalubong namin galing Disneyland? Ganon? Nako, mamaya, papagita natin. Tandaan natin yan, March 10. Alam na nila na yung March 10, doon lalabas yung warrant of arrest. Hindi March 8, hindi March 7, hindi March 9, March 10. Tignan nyo nga kung sino yan. Si Marbil. Nasa NAIA ng March 10, guys. Naghahanda na sila. Basahin natin to. The Philippine National Police went to Ninoy Aquino International Airport on Monday, March 10, with no less than its Chief General Romel Marbil, overseeing the preparation for the scheduled arrival from Hong Kong of former President Rodrigo Duterte. Bakit daw? A high-level source informed Rappler that the local police were at NAIA for Duterte's arrival on Tuesday. Photo of Marbil at the airport was shared to Rappler by the source. This is amid a supposed arrest warrant against the former president from International Criminal Court. Pero alam nyo, may patama dito ang Rappler. Gusto ko tong linya na to. Yan o. It is not part of the PNP's mandate to welcome a former president flying home from another country. Oo nga naman. Diba? Ano bang gagawin ni Marbil dyan? Ba't mag-prepare yung PNP? Bakit ba very particular na March 10? Tignan nyo to. Ito po ay kopya ng last part ng nagsisirculate na parang resolution ng ICC na nagsasabi, tignan nyo yung date. Sige, ilakyan ko ng konti. Yan. Tignan nyo yung date. Warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte on March 10, 2025. So, nagtutugma dito na March 10 pa lang, alam na nila nalalabas yung warrant of arrest dahil dito. Siguro, nasabihan na sila ng ICC. Meron na silang kopya nito. Kanya nga lang, yung warrant of arrest ay lalabas ng March 10. Kasi very precise sila eh. Bakit March 10? Nasa airport na sila at naghahanda na sila sa pagdating ni President Rodrigo Roa Duterte. Tuloy nga natin ng konti itong pinagsasasabi ng bangag. And I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. So Interpol naman ngayon. And I said, okay, we'll put all our plans into place. We put our plans into place. Hindi mo man lang wala ka man lang, teka lang ha, mag-aano muna tayo. Hihingi muna tayo ng advice sa ating legal team. Kasi baka mapuruan tayo dito. Baka walang legal basis to o kung ano-ano man. So, planado na nila to. Kasi kung isipin nyo kung March 11 pa lang natanggap yung warrant of arrest, nakakasabi lang niya 3:00 ng madaling araw, bakit nakakapagplano na sila days ahead ng actual na pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte? This is planned. Alam na, at ito pa, napaka-precise yung paglabas ng resolution na nanggaling sa ICC at napaka-precise na March 10.
yung warrant of arrest na may issue. Remember, ang The Hague ay 7 hours late sa Pilipinas. So, advance ang Pilipinas ng 7 hours. So, hindi, kung March 11 kasi na ilalabas yung warrant of arrest, ay baka maputukan sila. Kasi nga 7 hours difference eh. Mas advance ang Pilipinas. So, ang ginawa nila, alam nila na ano din, na March 11 talaga ang lapag. Kaya inagahan nila ng isang araw para kahit mag-advance pa yung Pilipinas ng 7 oras, may time pa na maghanda itong mga aaresto sa kanya. Tuloy natin to. Sige, let's proceed as we had discussed. Now, that We have to proceed how we discussed. Akala ko ba alas 3 lang ng umaga mo na-receive yung warrant of arrest? You will proceed how you discussed. So, planado guys. Galing na mismo sa bunganga niya, planado. that's what happened. So yes, there is a very clear Patawa-tawang putragis. document that will explain when the how on the Gagi, hirap na hirap. sorry, that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it So, planado to. Just imagine kung isipin nyo, alas 3 ng madaling araw ng March 11, naaresto na si Pangulong Duterte ng alas 11 ng March 11. Grabe, ang bilis naman yan. Hindi na kayo natutulog? Wala, ay sa bagay, sabi naman niya, hindi sila natutulog. okay if we give them a copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Will that be possible? Yes, we are very much interested na makita yung actual na warrant of arrest. Kasi yung kumakalat, hindi naman yun yung warrant of arrest eh. Iba talaga yung warrant of arrest. Kasi yung kumakalat ay parang resolution lang yun ng dated ng March 7. Maliwanag naman dito sa document na to, sabi, warrant of arrest of Mr. Rodrigo Roa Duterte on March 10. So, pinapaikot-ikot talaga tayo dito ng gobyerno natin. So, paano to? Paano ba tayo magtitiwala ngayon? So, paano to? Sinong patiniwalaan natin? Harap-harapang nagsisinungaling tong mga to eh. Just imagine March 11 mo na-receive yung actual na warrant of arrest. Pero nagpapunta ka na ng PNP sa NAIA, prepare mo na sila. At saka, hindi lang basta-basta PNP. Si Marbil pa.